nakaraan ay atin na pong na-discuss kung bakit pinagpala ang mga taong ito na sila Abel, Enoch, Noah dahil sa kanila pong pananampalataya. At sa pang-apat na mababasa natin sa aklat ng Hebreo, isa pong kilalang tao sa Biblia ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Alam ko na alam na nating lahat ito, subalit para lamang mabigyan natin ng halaga ang sulat ng ang mga pangalan na nasusulat sa Book of Hebrews chapter 11, the heroes of faith. Nais po natin balikan sa muli ang buhay ni Abraham. Palagpakan po natin ang Panginoon. At nais po natin bigyan ng title po ang ating pag-aaral ngayong gabi, The Obedience of Faith ng ating kapatid na si Abraham. If you have your Bible, please open with me in the book of Hebrews chapter 11, 8 hanggang 10. Everybody. Sabi po diyan, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Dito pa lamang makikita po natin ang pananampalataya ni Abraham. Siya po ay inutusan ng Diyos na pumunta sa isang lugar na hindi niya alam, pero sumunod si Abraham. Verse 9, by faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Verse 10, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Napakaganda mga kapatid, ano? Talaga mga kapatid, ang isang pananampalatayang gumagawa ay nakatingin sa magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Maliwanag po na dahil sa pananampalataya, ang sabi ng Biblia, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain na ipinangako sa kanya. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. And that is faith, mga kapatid. Glory to the living God. Mayroon po kasi siyang hinahanap na isang, hallelujah, lunsod, na isang matatag, mga kapatid, na lunsod na ang pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at ang siyang nagtayo. At yan po ay sinundan, mga minamahal, susundan ko pala sa Book of Genesis na kung saan ito ang pinanggalingan ng sulat ng aklat ng Hebreo. Genesis 12 verses 1 at talun po tayo sa verses 4 and 5. The Lord had said to Abram, sa Old Testament na po ito, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Tingnan niyo po ang relevance ng Old Testament sa New Testament. Very clear, mga kapatid, ang kapahayagan ng aklat ng Hebreo. Kung papaano binigyan ng emphasis ang ginawa ni Abraham, mga minamahal. Genesis 12:4 and 5, so Abram went. Sumunod si Abraham as the Lord had told him. As the Lord had told him. That's the demonstration of obedience of faith, mga kapatid. Kasi sumunod agad si Abraham, kung makikita natin, mga minamahal. Sumunod si Abraham ulit, sabi ko nga kanina, sa utos ng Diyos. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot, di ba? Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon sa Haran at pagkatapos ito'y nagtungo siya sa Kanaan. Ganun po sumunod si Abraham, mga kapatid. Now, sino si Abraham? Sino siya, mga kapatid? Kasi magandang malaman po ninyo kung saan ang galing si Abraham. Abraham was known as the father of faith. He was born in Ur of the Chaldeans, which was a significant city in ancient Mesopotamia. Mesopotamia now is Iraq.
Ito pong Mesopotamia noon ay tinatawag na cradle of civilization. Ito po yung isa sa napaka-importanting rehiyon na nasa Eastern Mediterranean, mga kapatid. At ito po ay sibilisado na. And Chaldea was a highly civilized land where commerce and agriculture were well developed and there was an advanced standard of culture and learning. Nanggaling po si Abraham sa isang sibilisadong lugar na. The Chaldeans were known for their contributions to astronomy. Ano po ang astronomy? Iyan po ang study of stars, planets, moons, asteroids, galaxies, mga kapatid. At dahil dito, ang mga Chaldean, mga kapatid, ay mga idolaters po yan, unbelievers, sapagkat sila po yung sumasamba sa mga false gods. Sila yung sumasamba sa sun, yung moon, and stars. Hallelujah. Ito po yung naniniwala doon po sa kung ano ang sinasabi ng stars, ng moon, kung saan natatama ang birthday mo. Yan. Kaya kung titignan po natin, talagang nanggaling si Abraham sa lugar na kung saan walang kinikilalang tunay na Diyos. Mayroon naman kundi maraming mga Diyos-Diyosan. Idolaters po ang pinanggalingan ni Abraham. But one day, Abraham, who lived in the city of Ur, heard God speaking to him. Diba? Sa Genesis chapter 12 verse 1, sa isang pagkakataon, sabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Ang kagandahan, mga kapatid, doon sa pangako na yon o sa utos na yon ng ating Panginoon, ay mayroon pong pangako. Ano ang pangako na yon? Pagpapalain kita, Abraham, at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo, hallelujah, dahil po, mga kapatid, sa pangako ng Panginoon kay Abraham, hallelujah, ang mga Israelita ay nagkaroon po ng pagpapala at dumalo yan kahit sa mga hintil na nampalataya na itinuring po na seed of Abraham. Hallelujah, because of our faith sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ganun po yun, mga kapatid. At yun po, yung utos na yun ng Panginoon sa isang tao na ang pinanggalingan ay punong-puno, hallelujah, ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ay, hallelujah, sumunod itong si Abraham. And that was the beginning of Abraham's journey of faith. Kaya napakahalaga po ang salitang mula sa Abraham naging Abraham. Dahil mayroon pong nakita tayong masasabi kong special faith, a peculiar faith. Sapagkat that time, nababasa po natin na marami ng ari-arian si Abraham. May kaya na sa buhay si Abraham. Mayroon na po siyang mga alipin. Ibig sabihin, well-to-do si Abraham that time. Hallelujah. Pero mga kapatid, pag talagang tinatawag ng Panginoon ang isang tao, hindi pinapahalagahan ng lubusan ang mga material na bagay dahil mas alam niya na kung ano ang tunay na kayamanan sa buhay. Hallelujah. Kaya ito pong si Abraham ay itinuring ng mga Israelita na pagpapala sapagkat nasa kanya yung pangako na pagpapalain kita. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, upang ang marami ay pagpalain din. You know, even our Lord Jesus Christ in the book of John 8:58, siguro kung nababasa po natin, Jesus Christ mentioned the name of Abraham.
Alam po ninyo, sabi ni Jesus Christ, Jesus answered, I tell you the truth. Yung mga nagko-question, mga kapatid, ng mga Pharisees sa ating Panginoong Kristo, sabi mga minamahal ni Jesus Christ, I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. Si Abraham pa ang ginamit na pangalan. Sa madaling salita, ang salitang Abraham ay isa po sa napakahalagang pangalan pag pinag-usapan natin ang pananampalataya. So, ibig sabihin kung mahalaga, mga kapatid, ang pangalang Abraham, tingnan natin kung ano ang kanyang ginawa. Sapagkat doon din, mga kapatid, makikita natin kung anong pananampalataya dapat meron tayo bilang isa ring tinawag ng Diyos. Kaya nga sa Book of Hebrews chapter 11, isa lamang verse, mga kapatid, ang ibinigay sa biographies nila Abel, nila Enoch, nila Noah. Isang diretsong sentence. But to Abraham, if you're going to look Hebrews chapter 11, 12 verses were given. Mga kapatid, hallelujah! Kaya napakahalaga ng istorya ng pananampalataya ni Abraham. By all human standards, Abraham's faith was peculiar. Isipin nyo, nung sabihan siya ng Panginoon, Abraham, lisanin mo ang lugar na iyong tinitirhan. Lisanin mo ang iyong membro ng iyong pamilya. Suddenly, mga kapatid, sumunod agad si Abraham. Kung ano lang ang nasa kanyang malapit sa kanya, mga kapatid, ay kanyang sinama. Pero yung iba, mga kapatid, iniwan niya. Iniwan niya ang kanyang bahay. Iniwan niya ang mga kaibigan niya. Upang pumunta lang sa isang lugar na hindi niya nga alam, ang sabi ng Biblia. Minsan ang iba hindi maintindihan, mga kapatid, ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa isang mananampalatayang tumanggap kay Kristo. Minsan may mga nagtatanong bakit pumupunta pa yan sa lugar na malalayo para lamang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Minsan may mga magulang na nagtataka sa mga anak nilang young people, bakit kinakailangan pang sumama sa Bible study, hallelujah, sa malalayong lugar. Pag hindi talaga natin naunawaan ang calling ng Panginoon, mahirap unawain, hallelujah, ang pananampalataya. May mga nagtatanong bakit kayang hiwalayan ng isang dalaga ang kanyang boyfriend dahil hindi mananampalataya. Dahil gustong sumunod. Pananampalataya. Bakit mayroon isang mananampalatayang ayaw tanggapin ang trabaho dahil may pasok na linggo? That is faith. Bakit hindi na lang sumama ang isang mananampalataya sa mga takbo ng kabataan ngayon? Sa gimikan, sa gawaing makasanlibutan? Bakit hindi na nila kayang makipagsabayan pa sa mundo? Dahil sila po ay tinawag ng Panginoon at may pagbabagong ginagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao. Ito ay dahil sa pananampalataya. It may be peculiar. It may be foolishness in the eyes of the world. But it is very, very pleasing in the eyes of our God. Kaya nga ang Hebrews chapter 11 verse 6 sinasabi doon, for without faith, it is impossible to please God. Kaya nga ang isa talagang taong mayroon ng tunay na pananampalataya, mas inuuna ang kalooban na ng Diyos kaysa sa kanyang sarili at sa gusto ng tao. Now, there are 4 aspects of the obedience of faith na ini-illustrate, mga kapatid, sa buhay ni Abraham. Number 1, Abraham's obedience was prompt. Mabilis. Walang dahilan. Walang nilalagay na dahilan sa puso at isipan. Prompt. Hallelujah. The Bible said, when God spoke, Abraham heard his command, and in faith, Abraham obeyed promptly. It's very clear that the obedience of Abraham was prompt. Hindi po siya nagtanong. Sumunod siya. Yan po ang sabi ng Biblia. Sometimes, napakahirap sumunod kung hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa unahan. Pero ganun ang pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Hindi man natin alam, mga kapatid, kung ano ang nasa unahan nung tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Pero sa buhay ko, nakita ko ang kahalagahan. Nakita ko po ang bunga ng pagtanggap kay Kristo. Hallelujah! Katulad din kay Abraham, mga kapatid. Hindi niya na siguro nakita ang epekto ng kanyang pananampalataya na kahit sa mga kapatiran sa Laguna, church, sa Caloocan, sa Quezon City, sa Bicol, sa Batangas, mga kapatid, hallelujah, ay inabot ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. You see the blessing of Abraham's faith. Hallelujah. Kaya mga kapatid, napakahalaga nung pagsunod, mga kapatid, sa Panginoon. Sa Book of Acts, natapos ko po, mga kapatid, natapos nating lahat ang Book of Acts sa ating Bible study series. Mayroon po doon na 3 illustrations of the obedience of faith. Naalala po ninyo yung Acts chapter 8, 26-30, bago tawagin si Apostol Pablo, si Felipe, nang suguin, mga kapatid, ng Panginoon para pumunta sa Gaza at i-meet, mga kapatid, puntahan ang isang eunuko. Di po ba ang sabi ng Bible, si Felipe ay sumunod agad. In the book of Acts chapter 9, 10-17, nang papuntahin ng Panginoon si Ananias kay Saulo. Hallelujah. Si Saulo na Pablo, mga kapatid, na binulag ng Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Pumunta agad si Ananias sapagkat yun ang utos ng Panginoon para kay Pablo. In the book of Acts chapter 10, mababasa po natin dyan ng kausapin ng Espiritu Santo si Pedro, mga kapatid, upang pumunta, hallelujah, sa bahay ni Cornelio, upang ang sambahayan ni Cornelio ay maligtas. Pumunta agad si Pedro, mga kapatid. Napakalaga ang pagsunod. Pagdating sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka lugi pag sumusunod ka. Walang lugi sa pagsunod sa Diyos. Kaya po, salamat po sa lahat ng nanunood ngayon. Sapagkat sa inyo pong pagtugon, binago po ang buhay ninyo, ang buhay nating lahat. Naalala ko si Samuel, nung tawagin ng Panginoon, bagamat umabot po sa 3 beses na pagtawag, pero yung response ni Samuel, ang ganda. Lord, narito ako, suguin mo ako, send me. Yun. So, when Abraham was told by God to offer Isaac, ang sabi ng Bible, again, early in the morning, Abraham went to Mount Moriah and worshiped the Lord. Grabe po, mga kapatid. Ganyan si Abraham. Kaya siya pinagpala ng Diyos. Dahil pagdating sa pagsunod sa Diyos, hindi po siya nagtatanong. Dahil alam niya na nagsugo sa kanya ay ang Diyos na siyang nagbibigay kahit ng kanyang buhay. Grabe. Inoffer ni Abraham si Isaac. Dahil alam ni Abraham na mawala man si Isaac, sabi ng Book of Hebrews, kaya niyang buhayin. At kung hindi man, mayroon siyang kayang ipalit. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, napakahalaga na makita po natin ang obedience of faith sa pamamagitan ni Abraham. Number 2, Abraham's obedience was practical. Ano pong ibig sabihin ng practical? Nakikita. Makikita natin sa book of Genesis chapter 12 verse 4, Abraham left as the Lord had told him. Umalis talaga siya, mga kapatid, doon sa lugar ng Haran upang pumunta sa lugar na nais ng Diyos na puntahan niya. Ganon ang obedience of faith. Hallelujah. Mayroong nakikita. Mayroong pagsunod.
lumalakad, gumagawa, mga kapatid. That is the obedience of faith. Abraham's faith was not a blurred or unclear belief. It was active. Hallelujah. Again, in the book of Hebrews 8 to 10, ang tunay na pananampalataya ay talagang aktibo. Maliwanag po yon. Dahil sumunod si Abraham. Ang pananampalataya na totoo ay gumagawa, hindi puro salita. May mga nagsasabi na si Abraham ay itinuring na matuwid ng Panginoon, hindi daw sa gawa. Ayan po, may issue dyan. Hallelujah. Hindi daw sa gawa. Dahil kahit hindi pa siya tinuli, ang sabi po, ay pinaging matuwid na siya ng Panginoon. Kaya may issue po doon sa pagtutuli ni Abraham at pananampalataya. May binabanggit kasi si Pablo sa book of Romans chapter 4. Para kasing sa kaligtasan, mayroon kasing nagsasabing hindi na kailangan ang paggawa. Dahil si Abraham, bago niya pa inihandog si Isaac daw, ay bago pa tinuli, ay talagang ligtas na. Hallelujah. Pag-aralan po natin yan. Kasi sa book of Romans, mga kapatid, mayroong issue tungkol sa circumcision and faith. Wala naman dapat tayo, mga kapatid, na bigyan o hindi naman tayo dapat magkaroon ng parang confusion dito sa dalawang bagay na ito kung maipapaliwanag lang na maayos. Sabi kasi ni Pablo sa Roma, Kapitulo 4:11, circumcision was a sign that Abraham already had faith. So, para sinasabi, may faith na si Abraham kahit wala pang circumcision. And that God had already accepted him and declared him to be righteous even before he was circumcised. So Abraham is the spiritual father of those who have faith but have not been circumcised. They are counted as righteous because of their faith. So, yung pagtutuli ni Abraham ay tanda na siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. So, very clear naman tanda. Yung circumcision, tanda po yun na siya'y itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya nung hindi pa siya tuli, mga kapatid. Kaya, ang interpretation, mga kapatid, dito mga minamahal, ng mga once saved, always saved, hindi na kailangan ang gawa. Kaya nga kahit baptism, hindi na kailangan yan dahil may pananampalataya na ang tao. Itinuring na matuwid na si Abraham kahit hindi pa tinuli. Aba, dapat nating malaman na mahalaga ang covenant ng Panginoon. Yung agreement ng Panginoon sa tao. Kasi itong pagtutuli na ito, parang ito yung selyo o seal ng isang tao na mayroon siyang ugnayan sa Diyos. Ito po ay katunayan, sign nga Ang sabi ng Biblia, circumcision was a sign. Ibig sabihin kung hindi po siya magpapatuli, walang sign, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, kahit sabihan ka na tanggap ka na sa trabaho, kung hindi ka pa rin pumipirma ng certificate of appointment, hallelujah, parang hindi ka pa rin. Hallelujah. At hindi ka pa rin, mga kapatid, tanggap. Hallelujah. Pastor, iba naman ang Diyos. Kaya nga, pinatutunayan nga na mayroong sign. Ang sabi ng Bible, circumcision was a sign that Abraham already had faith. So yun ang katunayan. Hallelujah. At hindi lamang po yan. Huwag nilang babaliwalain yung sinabi ng chapter 12. Please listen carefully. Sapagkat, mga kapatid, yung pagtutuli ay binanggit ng Panginoon, hallelujah, sa book of Genesis, chapter 17. Pero nauna na po dyan, yung pagsunod ni Abraham sa chapter 12 pa lamang.
Kaya yung circumcision po na yon, ang sabi po ng chapter 17, covenant. Yan na po yung agreement. The Bible verse that discusses Abraham's circumcision is found in Genesis chapter 17, 10 and 11. Sabi ng Bible, this is my covenant with you and your descendants after you. Kasi yun ang patunay. Mga kapatid, the covenant you are to keep. Kaya pag hindi po siya nagpatuli, walang saysay, mga kapatid, yung kanyang pagsunod dahil walang covenant that time. Every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. Ang sabi ng ating Panginoon. So, maliwanag po mga kapatid. Hallelujah. Kahit hindi yan, Pastor, binautismohan, aba, kung hindi kinamand ng Panginoon ang circumcision, yes, papasa. But since circumcision was commanded by our God in the Old Testament, so, the obedience of faith was to obey, amen, the commandment of God to Abraham. So, Abraham showed his faith by obeying God. Hallelujah. Sumusunod si Abraham. Bago pa po siya nagpatuli, nasubukan na siya ng Panginoon sa chapter 12 pa lamang na kaya niya nang iiwan ang kanyang bahay, ang kanyang mga kaibigan, ang ilang membro ng family upang pumunta sa land of Canaan. Oh, nasaan ang obedience of faith doon? Nasa pagsunod. Kaya huwag po nating sasabihin na hindi mahalaga ang bautismo ngayon sa atin. Napakahalaga. Ay, may faith na ako, pastor. Hindi ko na kinakailangan ng baptism. Mga kapatid, utos yan. Repent and be baptized every one of you for the remission of your sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38. Dahil tinanggap mo na ang Panginoon, ang bautismo ay isa rin sa mahalagang sign ng ating totoong pagtanggap at pananampalataya kay Kristo. Hallelujah! Yan po mga kapatid ang tamang interpretasyon dyan. Hindi mo po pwedeng i-isolate kung mayroon kang totoong pananampalataya kay Kristo ang kanyang utos tungkol sa bautismo. Eh pastor, hindi ko na kayang magpabautismo dahil marami ng dahilan. Hindi mo na mga kapatid, problema yan. Kung hindi na kayang bautismo sa tubig dahil mayroon na siyang problema physically, hindi mo na problema yan. Problema na yan mga kapatid ng tao. Hallelujah. Basta kung ikaw may kaya pa, hallelujah, sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon because that is the obedience of faith. Hallelujah. Pastor, papaano kung walang tubig? Hindi po ako naniniwala sapagkat noon, hallelujah, sa gitnang silangan, kapos ang tubig noon. Hallelujah. Diba? Pero laging iniuutos ng Diyos na magpabautismo sa panahon ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Sa lahat ng mga mananampalataya ay nagpabaptize according to the Bible. Mas malaki po ang bodies of water kaysa sa lupa. Tandaan po natin yan. Genesis 12:4 and 5. So Abraham went as the Lord had told him. Chapter 12 yan. Anong chapter po yung circumcision? Chapter 17. So alam na ng Panginoon si Abraham na masunurin. Pero sinubok pa nga yan mga kapatid, di po ba? Pagkatapos po mga kapatid ng circumcision, ang sumunod na test? Offering of Isaac. Kung makikita natin, sinubok pa rin doon ng Panginoon. Si Abraham, ano sabi ni Abraham? Ng Panginoon kay Abraham, Abraham, now I know that you are willing to obey me. Kaya mga kapatid, yan ang obedience of faith. Sumusunod. Sapagkat yan ang kahulugan ng tamang pananampalataya. Even James, chapter 2:17, if faith does not work, it is dead. It is dead. James 2:17 and 20. Praise the Lord because Abraham's faith did work. Hallelujah.
Talagang iniwanan niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang tahanan, para pumunta sa lugar na hindi niya nga alam. Pero alam niya na kung ang Diyos ay nasa kanya, hindi siya pababayaan. Kaya kung ang Diyos ay nangungusap po sa atin, hallelujah, sumunod tayo kung meron tayong pananampalataya. Obedience is necessary sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Number 3, Abraham's obedience was progressive. When Abraham left Ur, this was only the first step of faith. Pag alis nila doon sa lugar ng Ur, mga kapatid, unang step pa lamang yan. But one step of faith will always lead on to another and another. Yan po ang pananampalataya natin. Hindi tayo dapat tumigil, mga kapatid. Hindi dapat tumitigil ang isang totoong mananampalataya sa paglilingkod sa ating Panginoon. No turning back, mga kapatid. Dahil ang pangako naman ng Panginoon sa lahat ng ating lakad, ang Diyos ay nandyan upang tayo'y gabayan, mga kapatid. Katulad ng sinabi ni King David sa Psalm 37:23, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay ang Diyos ay nag-iingat. Ang Diyos ang nagliligtas. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang pagpapatuloy na kasama ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Yan ang tamang pananampalataya. Ang tamang pananampalataya ay hindi lulubog lilitaw. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Hallelujah. Katulad sa nangyari sa buhay ni Abraham. Notice the progressiveness of Abraham's faith in this first stage, mga kapatid, ng kanyang experience sa pagtawag ng Panginoon sa Genesis chapter 12. Verse 4, Abraham left. Verse 5, Abraham set out. Hallelujah. Naganda po siya. Talagang siya po, mga kapatid, ay handa na lumisan. And verse 6, mga kapatid, Abraham traveled. Naglakbay siya, mga kapatid. Ganon tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat tayong tumigil. Dahil hindi mo alam kung ano pa ang plano ng Diyos sa buhay mo. Baka ka pa maging isang pastor, maging Sunday school teacher. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng ating mahal na Panginoon. Kayo young people, baka may plano pa ang Diyos, hallelujah, na maging kang song leader, musician, dahil baguhan ka pa lamang, hallelujah. Pero pag nagpatuloy ka, makikita mo ang magandang plano sa iyo ng Diyos. Gagamitin ka ng ating mahal na Panginoon. In verse 8, Abraham went on. Nagpatuloy po siya. And Abraham, verse 9, continued. Hindi po pwedeng tumigil ang isang mananampalataya sa paglilingkod sa Diyos because, hallelujah, ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya is a progressive faith. And it was the desire of God sa buhay ni Abraham na magpatuloy upang makita ni Abraham ang talagang magandang plano sa kanya ng Diyos. Yun po, mga kapatid. Maging sa pag-aaral, kung titingnan po natin, magandang nagsimula ka sa kolehiyo. Tapusin mo para makita mo ang bunga ng pag-aaral mo. Hallelujah. Kasi kung hindi, mga kapatid, hindi mo ma-appreciate ang blessing ng iyong pagpapagal. Ang blessing ng iyong pagtsatsaga. Ganun din ang ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. God bless us all. Purihin ang ating mahal na Panginoon. And number 4, mga kapatid, the last one, Abraham's obedience was productive. Produktibo ito, mga kapatid. Hindi po tayo nagtatanim sa wala sa paglilingkod natin sa Diyos. Nagtatanim tayo dahil gusto ng Diyos makita natin ang ani, ang bunga ng ating paglilingkod. Don't give up. Hallelujah. Press on. Purihin ng Diyos. Hallelujah. By hearing God's voice and doing His will, Abraham produced something for the glory of God and for the blessings of many, millions. Sinabi yan ang salita ng Diyos. Kung hindi po siya nagpatuloy, mga kapatid,
kahit tayo, hindi magiging recipients ng pangako ng Panginoon. Whoo! Glory to the living God. Kaya mga kapatid, sa lahat, especially sa lahat ng mga tatay at nanay, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Dahil ang pangako ng Panginoon, pagpapalain niya tayo. Sa mga young people, hindi ka pababayaan ng Diyos. Makikita mo ang bunga ng iyong paglilingkod na totoo. May pangako ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ka niya pababayaan. Glory to Jesus. God said to Isaac in Genesis 26:45, I will make your descendants as numerous as the stars in the skies and will give them all these lands. Tandaan po natin, si Isaac na ang kausap ng Diyos dito. And through your offspring, all nations on earth will be blessed. Why? Verse 5 said, Because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions. Very clear mga kapatid. Pinagpala ng Panginoon si Isaac dahil po sa obedience ni Abraham. Look at the effect of obedience of faith. Glory to the living God. Kaya mga kapatid, may dahilan kung bakit si Abraham pinagpala upang maging pagpapala din naman. Diba? Pinagpapala tayo para tayo maging pagpapala. Ano yung dahilan na yon? Sapagkat gusto ng Lord na makita ng mga tao na napakahalaga ang pagsunod sa isang taong nananampalataya. Maliwanag ang sabi ng Panginoon kay Isaac, pagpapalain kita, Isaac, dahil sa iyong amang si Abraham, sapagkat sinunod niya ako, ang sabi ng Panginoon. Tinupad niya ang aking mga utos. Hallelujah. Kaya kung gusto nating pagpalain, mga kapatid, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yan ang tamang pananampalataya. And in my conclusion, mga minamahal, Abraham's faith is a foundation of trust and obedience to God. His journey from Ur of the Chaldeans to the promised land, his willingness to sacrifice his son Isaac, and his belief in God's promises, even when they seemed impossible, all highlight the obedience of faith. Look at what Abraham did. Kaya, huwag po tayong maniwala doon sa, hindi na mahalaga ang gawa. Ay, kung ang gawa talaga ay pagmamalaki at hindi galing sa Diyos, ay, talagang walang halaga po yan. Basura yan sa harapan ng Diyos. Pero ang ating paggawa ay bunga ng ating pananampalataya. Yan ang sign na totoo tayo na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Believe that God will make our obedience productive. Everybody say amen. Palapakan natin ang Lord. Believe that God will make our obedience productive to His glory and to the blessing of many. Hallelujah. With that, mga kapatid, to God be the highest glory. Palapakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Nawa po ay nadagdagan po ang ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya sa pamagitan ng buhay ni Abraham. Tumayo po tayong lahat at tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salitang nahayag. Na, O Diyos, ito po ay patuloy na tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Nawa lagi namin maalala, Panginoon, na ang pananampalataya ni Abraham ay mayroong kalakip na paggawa, pagsunod. Lord, salamat sa pagpapaalala mo, Panginoon. Dinadalangin rin namin, O Diyos, ngayong gabi, ang iyong patuloy na provision sa pangangailangan ng lahat ng aming mga kapatiran
lahat ng mga manggagawa at aming pamilya, Panginoon. Yes, Lord, you are our provider. Ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak at lahat ng nanonood ngayon, pagkaloob mo, Diyos, ayon sa iyong kalooban. Ang pag-ingat din, Panginoon, pagkaloob mo sa iyong mga anak. Now, O Diyos, ikaw ang patuloy, O God, na magbigay ng proteksyon sa lahat ng umaasa at naniniwala sa iyong kapangyarihan. Lord, bless CCFM. Hallelujah. Bless the members and workers of CCFM. Sa lahat ng inaabot, Panginoon, ng aming online Bible study nito, maging sa abroad, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, dinadalangin na rin po namin, O God, ang aming Panginoong Krusada. Bukas, Panginoon, na gabi, Lord, ikaw ang magsalita, O Diyos. Panginoon, nawa, O Diyos, ang tunay na regalo ng kaligtasan, Panginoon, ay maipahayag namin sa mga tao. Yes, Lord, sa mga panahong ito, busy kami, O God, sa mga pansamantalang mga regalo na totoo naman, O Diyos, na ekspresyon ng aming pagmamahal. Pero Lord, higit sa lahat, amin ang pinasasalamatan, Panginoon, ang regalo na buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa aming lahat. Lord, nawa patuloy namin itong ma-share, Panginoon, sa aming krusada po ito. Purihin ka po, Diyos, at pagpalain mo na, Panginoon, ang lahat mong gagamitin, lalo tigit ang iyong abang lingkod na ito. Hallelujah. Lord, dalangin rin po namin, O God, ang year-end Thanksgiving ng bawat iglesia, Panginoon. Pagpalain mo ito, Diyos, at nawa, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo, Panginoon, ang pagkakaisa, ang lahat, mga members ng CCFM. Purihin ka, Panginoon, at nawa, Diyos, ay patuloy ka namin mapasalamatan ng buong puso. Lord, to you alone, hallelujah, we give back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Lord, at sa muli, lagi ko pong sinasabi, please continue to support our online services. Especially yung posting ng ating pong social media team. Ang laking tulong po sa inyong pag-share nito. God bless us all, mga